example, gusto ko sa school. What if magbakasyon ng school? Sino na ang market mo? Anong klaseng school ba yan? Elementary, high school? Kasi kung elementary naman ang target mo, for sure ang mga elementary, magkano lang ang baon yan? Most likely, mga nasa 20, 40 pesos, ganun lang. Tapos ang product mo is 80 pesos. So tingin mo, bibilhin ba nila yung product mo? Ang tanong, target market, gaano nga ba kahalaga sa negosyo? Ang target market, maraming aspects kasi yun. Kailangan natin tignan yung demographics or kung may location ba tayong specific na tinitignan sa target natin. Pero ultimately, ang target market is knowing kung sino ba yung mga potential na bibili ng produkto or service natin. Paano ba kinakategorize yung target market na yan? Meron tayong demographics which is makikita natin yung age nila, gender nila, makikita rin natin yung geographic na tinatawag which is based on location ba ang tina-target natin. Ginagamit yan kapag meron tayong physical store kasi malalaman natin kung saan natin ilalagay yung store natin. Based on experience, sino ang target market ng Max Mango? Sa amin kasi po, general public ang aming target. Bata, matanda, any gender, buntis man yan, may kapansanan, lahat po is pwedeng uminom ng drinks namin. Wala kaming pinipili na bawal ito sa bata, bawal sa buntis, kasi wala naman kaming ginagamit na any preservatives po dun sa product namin. The majority of your buyer or avid fan ng Max Mango, mga anong edad? 20 to 40 years old. Okay, yes, it's true that we can actually categorize yung mga target market, age, gender, geographics, like you have said. But is it also necessary na i-categorize natin siya doon sa buying capacity ng ating target market? Dos M's. Yes, kasi meron tayong lifestyle na tinitignan. Kailangan natin intindihin kung yung target market natin, ano bang behavior nila pagdating sa pagbili ng product or pag-avail ng services. Depende yun sa lifestyle nila, depende sa category nila, if A, B, C, D, kung ano yung ita-target mo doon. Tsaka depende yon sa pricing mo. Kailangan tignan mo rin yung pricing mo and yung quality ng product mo or ng service mo kung sino yung target market mo. Pag sinabing target market A, sino yung mga yon? Yun yung upper class. Meaning to say, ito yung mga bumibili ng mga high-end. Yes, yun yung mga high-end parang sa iPhone, let's say. Target market B, sino naman yon? Yun yung upper middle class. Ang C is middle class and then we have lower middle class and lower class. Kung magbabasihan natin, the target market is yung buying capacity. Yes, yung so, buying power kinakategorize nila. siya as A, B, C, and D. Yes. Si Max Mango, sa A, B, C, and D, ano yung market mo doon? Lahat, boss. Basta may budget pang bili. How can you actually create a business na kaya mong i-target yung A, B, C, D market, Joshelle? Pagdating sa food, wala namang pinipili yan eh. Ang batayan lang yan is yung pricing. Sa amin kasi, nilagay lang namin siya sa normal pricing pero ang lasa niya is quality. Kaya any market pwede siya. Pagdating sa presyo, kung class A ka, kayang-kaya mong bilhin. Pagdating naman sa class D, I think it's affordable pa din naman. Pero pagdating sa lasa, pasok na pasok din sa panlasa ng mga class A. Panuurin ang buong episode